Mabuti pa siguro. Ngayon palang tapusin ko na to. Ay! Alberto! Alberto, anong ginagawa mo? Ah! Guard! Security! Ang anak ko! Ang anak ko dali sa ospital! Dali sa ospital! Oh, bakit? Ano nangyari? Dali sa ospital ang anak ko! Ano dyan? Madam, huwag kayo mag-alala. May clinic po rito. Dali sa clinic! Tayo na! Sama ako! Pero hindi po pwede, oh. Hanggang dito lang po kayo. Ano? First lady ako! Anak ko yung mamamatay! Meron pa bang limitation na dapat sundin dito? Talagang hindi pwede, madam. Sige po. Bakit hindi mo tinanong kay Rafael kung magkamag-anak nga sila ni Iluminada? That's just it, Mom. I asked him, tapos bigla na lang pumunta dun sa opisina, nagkulong. Ayaw kausapin. Nanloloko lang ba si Rafael? Wala na ba tayo ibang taong makikilala na walang masamang intensyon sa atin? Alam mo, ayaw ko naman talagang maniwala dun sa pinaratang ni Carlito kay Rafael eh. Pero wala akong magawa dahil hindi naman kinontra ni Rafael. Kapag nalaman mo na magkamag-anak nga sila, ako na mismo nagsasabi sa'yo, Rox, Camila, na huwag kang pakasal sa kanya. Ayoko. Ma, please, huwag ka na makigulo. Eh, gulo rin naman ang papasukan mo. Isipin mo, 5 taon kayo magkakilala, ni minsan hindi niya binanggit yan sa atin. Ganito na lang. Hingi ako ng explanation. Kapag kapani-paniwala, di tutuloy kayong kasal. Bahala ka, Rosa Camila. Pero alam mo naman ang mga gulong ginagawa sa atin ng pamilya ni Iluminada. Isipin mo, pagkasal na kayo, kung anong gulo maaari pa nilang gawing sa atin. Second generation na si Rafael at ang kapatid niyang si Mila sa paggamit ng palma. Apelyido ito ng lola nila. At pati na rin ang kanilang papa, ay palma na rin ang pinagagamit. Bakit? Bastardo ba yung lolo ni Rafael? Bakit yung apelyido ng asawa niya ginagamit niya? Magkapatid na buo ang lolo ni Rafael at ang ama ni Ginang Iluminada. Pero bakit nagpalit na apelyido yung lolo ni Rafael? Yun ang walang nakuha sa record. That means may possibilities nga na pwedeng hindi nga alam ni Rafael na magkamag-anak sila Tita Iluminada. Pero bakit naman hindi sasabihin sa kanya ng ama na Rodriguez siya? Alam mo, hindi ako naniniwala na hindi alam ni Rafael yung history ng pamilya niya. May sekreto ang pamilyang yon, hindi ba? Ganun lang yung Carlito. Katulad yun ni Andres, may sekreto kayo. Yung organisasyon na tinatayo ninyo. Eh, hindi naman ganun lang yun eh. Hindi mo naintindihan, magpapakasal na si Rosa Camila at si Rafael. Kung may galit yung daddy ko at daddy ni Rosa Camila, mas malaki ang galit ng mami Rosa Camila at saka ang lumalabas na tiyahin ni Rafael. That no Filipino family will live below the poverty line. Pwede na yan. Just make sure na sa meeting ni Daddy kay Governor Miguel, kung ano ang suot niya dyan sa tape na yan, yun na rin ang suot niya sa meeting. Para pag nakita ng press, akalain nilang live. No problem. Ang tanong dyan, paano pagka nag-usap sila ni Governor Miguel at tinanong siya tungkol dyan? Si Tita Iluminada ang bahala dyan. Di ba may pag-uusapan naman silang iba? I think you're cooperating beautifully, Amanda. Is that so? And you're not. My dear Ernestina, don't you not know, pinacheck ko isa sa mga nag-text sa press last week sa inakala nating coup. At nalaman ko na ang SIM card na yun, isa sa mga SIM card na ginamit mo sa text brigade. Coincidence? Oh, yeah, right. Walang coincidence dito sa Malacanang, Ernestina. Either you tell me the truth or I find out for myself kung anong kinalaman mo sa fake military threat na yan. Alright, I'll tell you everything. I promise. Pero practice pa lang yan. Kung sakaling may mga sa atin. Romina, masyadong takot ang doktor ni Leandro para humarap man lamang sa atin. But for that, I have to pay 50 million pesos for a medical record. Bakit? Wala kang ganun kalaking halaga. May paraan pa akong magagawa para makuha ko ang medical record ni Leandro.
Romina, let's not fool ourselves. Wala nang ibang paraan. Kung hindi mismo ang doktor ni Leandro ang makakapagpatunay na malala ng kanyang sakit, hindi tayo paniniwalaan ng taong bayan. At ang halaga ng kanyang pagsasalita ay 50 million pesos. Pag-iisipan ko muna ito, Crisanta. What's there to think about? Ang kapalit niyan ay presidential position. Crisanta, ano man ang mangyari kay Leandro, ako rin ang papalit sa kanya. So, kung makakapaghintay ako hanggang si Leandro mismo ang maglagtad ng kanyang sarili sa publiko, sa taong bayan, eh bakit ako magbabayad ng 50 million pesos, Aber? Of course, we can test this through the press. What do you mean? We can float once again the rumors about his illness. Kung sa akin lang, wala na yon. Magaling na ako. Scars na lang ang natitirang alaala sa ginawa nila sa akin. Pero kung iisipin ng masang Pilipino, na pwede palang gawin ito sa First Lady dahil kapamilya ko rin sina Emil Salvacion, eh baka isipin nila na pinapayagan ng gobyerno ni Leandro ang katiwaliang ganito. So, which is it then, Mrs. Montemayor? Dahil nakahanda na pong opisina namin na magsampa ng kasong People of the Philippines versus Emil Salvacion. Ay, kung ano na lang sigurong nararapat. Ipagdarasal ko na lang siya. Sige po. Pag-aaralan naming mabuti ang pagsampa ng kaso. Teka lang. Ay, hindi pa pala officially na nako-confirm ang presidential appointment mo, Alfonso. Marami na kaming kinakausap para makalusot ka. Maraming salamat po. Well, members of the press, that's about it. Thank you very much for coming. Cocktails are now served at the lounge, gentlemen. This way, please. Sir? Thank you. Teka lang, wala bang audience with the president? Pag-aaralan pa ng presidente ang position paper niyo. Tapos may lunch na lang doon pagkatapos. Pero kailangan mausap yung presidente. Lito, sandali. Ayoko magpang-abot tayo. Eh, may meeting pa kasi yung presidente pagkatapos eh. Mr. President? Excuse me, Mr. President. Gusto ko sana kayo makausap. Tungkol saan, Mr. Carlito Valentin. Hindi niyo ba ako nakilala? Apo ho ni Vice President Romina Salgado, Mr. President, si Mr. Carlito Valiente. Oh, yeah, shit, of course. I'm sorry, Carlito Valiente. Masyado kasi ako maraming iniisip. Ano bang pag-uusapan natin? Personal ho sana tungkol kay Emil Salvacion. Sir. Pinsan ho ni Alicia Salvacion, si Emil. Carlito, mabuti pa ako na lang ang tanongin mo tungkol sa bagay na yan, okay? The President has to go. Excuse us? Hindi ho pwede. I don't think alam niyo rin pag-uusapan namin. Sige na, Ellen. Mabuti at dali mo na ang presidente sa next meeting niya. Ako nakakausap kay Carlito. Sir, let's go. Yeah. Alam ko ang pakay mo eh. Ganun ba? Then you must know na wala kinalaman si Tito Emil. Kaya lang nakilala ni Tito Emil yung tumaga kay Tita Iluminada dahil sa isa sa mga pinag-utos ni President Montemayor nung araw pa. And the President must do something about this. Alright, sige, kakausapin ko siya. You have my word for it. And we hope that we have your word na hindi makakarating ang nakita mo rito.
si Alberto ang pinag-uusapan natin, nakakalimutan mo. He needs our help. Mas kailangan ko ang tulong mo ngayon, Iluminada. Nasa dyaryo naman daw ang sakit ko. Wala namang naniniwala dito. The same way na hindi ako naniniwala na magsusuicide ang anak natin. Gawa-gawa mo lang ang kalimot mo. Ngayon, oo. Dahil ang problema kay Alberto ay malaki na dapat kalimutan. Gusto mo na bang pag-usapan ang ginawa mong paglaslas sa pulso mo? Wala naman dapat pag-usapan, Dok. Isang gabing kahinaan lang yon na hindi ko na naman uulitin. Kailangan ko lang talagang gawin yung gabing yan. Ba't mo kailangan gawin to? Eh, yun lang ang tanging paraan para makalaya ako, Dok. Naisip ko na kung mamamatay lang din ako sa lethal injection, uunahan ko na sila. Solusyon ba to sa problema mo? Wala naman akong problema, Dok. Gusto ko lang talagang makalaya sa kahit anong paraan. Pag matutuluyan ka, mamamatay ka. Eh, di ba po ba, Dok, eh, pagka namatay din ako, di parang nakalaya na rin ako noon. Congratulations, Director Alfonso. Thank you, Mr. President. Secretary Miguel. Thank you, sir. Thank you so much. Congratulations, Chief. Secretary, Thank you. congratulations. Thank you so much. Members of the press, our photo op session is over. Please, let's go to the Media Bureau. The press briefing. Thank you. Congratulations. Thank you. Can I talk to you for a while? Sure. Well, how does it feel to be the new NBI chief? Congratulations on your appointment, Ronaldo. Welcome to Leandro's cabinet, Governor Miguel, or should I say Secretary Miguel? Nasaan niyo pong tulong ko? Madam President. Mami, sa atin na ulit ang Montemayor shipping lines? Signed, sealed, and personally delivered to us. Cheers. Excuse me, Guada. Can we have a word with you, please? Sure. What's it about, Amanda? I've been hearing things about your brother. Nag-perform daw siya ng vigilante group. That's not true. Sama naman nakuha yan. Unimpeachable sources from the highest military office in the land. Well, that's not true, Amanda. I'm sorry to disappoint you. Our sources don't make mistakes, Guada. At napapansin ko, nagbago na si Carlito. Nung huling punta niya dito, ang angas ng dating niya. Well, lahat naman tayo nagbabago, di ba? Lalo ka na, Dino. Laki ng pinagbago mo. Excuse me, Madam Vice President, kasi nakita po kayo mag-stay. Oh, Romina, kindly coordinate with General Alegre regarding the security for the Baguio Convention next month. We don't want another crisis situation on our hands, do we? Oh, I assure you, Mr. President, that will never happen again. Good, good. Now, on another urgent note, the NBI chief is ready to file a case against Emil Salvacion. Kompleto na ba mga ebidensya niyo, Director Alfonso? Nakakita na po kami ng witness na magko-connect kay Mr. Salvacion doon sa tumaga sa First Lady. Personal ko hong tinututukan itong kasong ito, Mr. President, lest the public think that we are whitewashing the incident. Romina, I should congratulate you for doing your job. I couldn't pin a medal on you. Thank you, Mr. President. We are doing our jobs. Thank you.
Alfonso. Bago ka gumawa ng hakbang labang kay Alicia at Emil Salvacion, ipaalam mo muna sa akin. Yes, Mr. President. Kung mawawala ka. Mag-iingat kayong dalawa, ha? Minaman-man na rin ang grupo ninyo. Wala naman sila makukuha sa atin eh. We're just another crusade against violence sa paningin ng tao. At isa pa, ano naman ngayon kung alam nila? Teka nga muna, akala ko ba tungkol lang to kay Alberto, ha? I think that's your line. May nabalitaan kami na balak daw ibalik si Alberto sa ospital dahil sa suicide try nito. Sa tingin ko, yun na lang ang intindihin mo. Look, nasa labas pa rin ng maximum security area ang Alberto Watch. Tsaka isa pa, si Lola nasa posisyon pa rin. Hindi naman niya hayaan na basta-basta na lang makalabas si Alberto ng kulungan. Hello? As I was saying... Hello? Sino ba to? I think I have to change my SIM again. Ang dami na naman naloloko sa phone ko. Bakit kailangan pagbusitin si Carlito? Para naman you wouldn't miss me that much, diba? Yung vacation house nga palang ipapagamit mo sa amin. Hindi pa ba yun? I just talked with Alberto. Pinutol mo na raw ang contact mo sa kanya. Tandaan niyo ito. Si Alberto ang kaibigan ko. At hindi kayo. Pero kung may hawak ng sekreto mo, maano ba namang maglabas ako ng salita sa dyaryo na nagsasabing matagal ka na namin kakampi? Secretary Miguel. O sige. Ikukuha ko na lang kayo ng ibang bahay. Huwag niyo sa akin. Thank you. Tandaan niyo ito. Ang lahat ng ito para kay Alberto. Ang dami mo namang galamay sa loob ng Malacanang para mapatigil mo ang kaso laban sa'yo. Wala kaming kinalaman doon. Si Leandro ang napuputukan ngayon dahil sa paghihimasok niya sa kaso mo. Kung gusto niyo kaming kasuhan, lalaban kami. Well, di bale. May ibang araw pa naman. Pero hindi lahat ng araw ay maayos ang pag-iisip ng asawa ko. Bakit pa gustong-gusto mo kaming bisitahin? Eh kami na lumalayo sa gulo. Ikaw pa rin ang punta ng punta rito. O hindi naman kayo ang binibisita ko, kundi ang pamangkin ko si Rafael. Nasaan ba siya? Totoong pamangkin niyo si Rafael? Eh, ngayon ko lang din nalaman. Nagtanong-tanong siya sa mga kamag-anak ko, kaya nalaman ko. Pangalawang pinsan siya ni na Ernestina at Alberto. Eh, Rosa Camila, huwag ka mag-alala. Hindi kayo magkaano-ano ni Rafael. Nevertheless, kailangan ko siya makausap. Ayokong madumihan ng dugo ng Rodriguez sa dugo ng Salvacion. Anong ibig mong sabihin? Well, tutulungan ko ang pagmamahala niyo ni Carlito Valiente. Dahil ayokong matuloy ang kasal niyo ni Rafael.